Magandang umaga, magandang araw. Muli kayong binabati sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ako'y natutuwa kay Brother Jojo sa kanyang patotoo, sa kanyang pamilya. Alam niyo, yung kwento niya, hindi ko yung pinagdaanan. Kasi nga naman, napakagandang lalaki nga naman ni Brother Jojo. Yun ay experience ng bawat sa mang iba-iba. Alam niyo, Brother Jojo, ako'y napaginalaang, ako'y isang espiya. Dahil nagkita kami doon sa lugar ni Pastor Gary, na doon nagsisimula akong mag-research, mag-aral tungkol sa pananampalatayang ito. Kasi dati ako ay nasa denomination church abroad, tsaka for long years of 17 years. So, namulat ako sa katotohanan sa iglesyang ito. Kaya, napakaganda ng nagkasama kami ngayon. Magkakasama tayo. Alam ko, hindi ko inaasa na kami ay magkakasama dito. Kasi kami na mga matatanda dito, di ba? Bagay ako pinakamatanda rito. Sunod si Brother Entoy, tapos tatlo lang kami pinakamatanda ritong lalaki. Kaya minsan naghahanap talaga ako ng, alam mo, kasangga na mga matatanda. So, ng kanyang patotoo, napakabuti ng Panginoon sa kanya. Sa kabila ng lahat, ng kanyang na-experience sa buhay, nandoon ang biyaya ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. That's right. Nakita naman natin kung anong ginawa ng Diyos sa kanila, na merong katagumpayan sa kabila ng lahat ng anong paman na naging merong hindi mabuting kalalagayan. So, naroon pa rin sa kamay ng Panginoon kung totoong isinusuko natin ang ating mga sarili. Kaya, ako natutuwa rin ako kasi sa matagal ding panahon, narito na tayo, magkasama-sama na tayo, lalo pang lumalago ang ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, ito ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Binabati ko rin ang ating kapatid, napaka-successful ang araw na nagpunta kami nagdesisyon na magpabautismo si Sir Gine, na halos puro ulan, hindi magandang panahon, pero nung panahon na babautismo siya, pumunta kami sa partido, sa NATO, napakaaliwalas ng panahon, yung dagat ay hindi maalon. Kaya napakaganda, very successful. Ngayon, na siya ngayon ay kasama natin sa pananampalataya, na tinanggap niya ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay kapiling, kasama na natin ngayon sa kaharian ng Diyos. Dahil di ba sinasabi sa John chapter 3, verse 6, na ang mabautismuhan sa tubig at ang Espiritu ay, ang hindi mabautismuhan ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nang tayo ay mabautismuhan, tayo ay nakapasok sa paghahari ng Diyos. Palakpan natin ang Panginoon. We are now living in His kingdom. Tayo ay nagpapasakop ngayon sa kanyang paghahari. Di ba? Pag merong tao na sumasakop sa atin na merong kapangyarihan, merong kabutihan sa kanyang puso, tayo naman ay masaya, di ba? Ang Panginoon ngayon, ang nag-aalaga sa atin, ang umaalalay sa atin, siyang gumagabay. So, lahat para sa Kanya, nasa kamay ng Panginoon ngayon, ang ating kinabukasan. Amen ba, kapatid? Ang kinabukasan natin ay sa Kanya lamang. So, hindi tayo maaring sa sarili nating kayanan ay magagawa natin ito. Dahil iba ang espiritual na buhay na kung sa lamang ito, maaari tayo magtagumpay. Pero pag sa dating sa espiritual, hindi natin ito kaya. Kaya ang tanging Panginoong Hesus lamang. Kagaya ng nangyari kay Brother Jojo. Mabuti hindi pinatay ng mga inpe doon sa Masbate. Ngayon buhay pa.
Ang lakas magpatotoo. Masaya siya ngayon. Dahil napaka-successful ng kanyang pamilya. Madali na. Magkakaroon na siya ng anak na doktor. Ako'y natutuwa. Dahil siyempre magkakaroon tayo ng kapatid na isang doktor. Baka pagdating ng panahon ako'y mga ilangan, hindi makakalibre din naman. Di ba? Thank you, Lord. Salamat. Salamat muli sa pagkakataong ito na ako'y makaharap ninyo, makatayo sa inyong harapan. At muli, ating anyaya ng ating Panginoon. Sa bawat isa atin, iniling ko ng tumayo, manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Ama naming Diyos na banal, muli po kaming lumalapit sa iyo at nagpapasalamat sa mga nakalipas na mga araw na nandun po, Panginoon, ang pag-iingat sa bawat isa sa amin, mga pagpapala. Salamat po sa maraming bagay na pangangailangan namin, higit sa lahat sa espiritual na pangangailangan, hindi ka nagkukulang. Bagamat nakita mo ang bawat isa sa amin dahil sa mga kahinaang aming tinataglay ay naroon ka pa rin, O Diyos, na gumagabay, pumapatnubay sa amin. Dahil tunay nga po kami mahina. Pero ang kalakasan ito ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang aming sandigan. Kaya muli, salamat, Ama, na patuloy mo po kami pinaalahanan. Nang dahil sa iyo mga salita, ito po ang aming nagagamit, ito ang naming naiisip na siyang daan para ito ay naging katotohanan maabot namin ang aming paroroonan po, Panginoon, sa iyong kaharian. Muli, Ama, ang iyong lingkod na narito, Diyos. Muli, bigyan mo po ako ng pagkakataon, marapatin mo po, O Diyos, na maging dalulin lamang, Panginoon, na mga ipapahayag mo ngayon, O Diyos, na walang iba kundi yung mga salita na maging papakinabangan ng bawat isa sa amin. Ama, muli, salamat. Aming itinataas ang aming papuri at pagsamba at parangal sa iyong dakilang pangalan, tangis pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody says Amen. Thank you, Lord. Makakaupo. Thank you, Jesus. Hindi tayo magpapalaon pa kasi napakaikli na ng oras. Nais kong pakita mo, kapatid, Sister Ann, ang ating tatalakayin ngayon, ang ating tema. Napakainam ng binahagi nating kapatid na dapat pala tayo ay maging sisidlan o vessel. O nga naman, kung ginto ka man, kung napakarumi mo naman, ay hindi ka naman kanais-nais, di ba? Na kahit hawakan ka man, na isa kang mahalagang bato, isang mahalagang hiyas, ay hindi maganda. So, ang kailangan pala, kung tayo man, kung ano man ang kalagayan natin sa buhay, tayo ay maging malinis. Ano ba ang ibig sabihin nito? Dahil sa kasalanan na tinaglay ng bawat isa, tayo ay naging marumi. Ngunit tayo ay nilinis ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Amen ba? Thank you, Lord. Tayo tinubos ng kanyang banal na dugo. Tayo ay naging malinis sa kanyang harapan. Tayo ay pinatawad. Nang tayo ay mga bautismo man sa tubig, nagsisi at tinanggap natin ang kapatawaran. At doon, nagsimula na tayo ay pagharian ng Panginoon. Di ba? Binibigyan tayo ngayon ng kahalagahan ng Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan kasi hindi na tayo tagalabas. Tayo ay tagaloob na. Nasa loob ngayon ng paghahari ng Diyos. Tayo ay nasa kamay ng Diyos. Di ba kayo natutuwa niyan? Kumbaga sa meron na ngayong ginagawa ang Diyos na tayo ay alagaan. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya magpatuloy tayo na huwag hihiwalay sa Kanya. Dahil kung hiwalay tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. Amen ba? Nakuha niyo mga kapatid? Introduction pa lang yan. Di ba ako nagsisimula? Ang tatalakayin natin. Ang pamagat ng ating tatalakayin ngayon, rest of our soul. Kapahingan ng ating kaluluwa. Hindi pa ako magtuturo o magsasalaysay sa tungkol ng bagay nito na
na tayo ay mamamatay na. Dahil ang Panginoong Hesus, ito ang kanyang winika sa kanyang mga salita. In the book of Matthew chapter 11, verse 28, sabi niya dito, magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. So mga kapatid, kung ating iisipin ng bumbuti o ating bubulayin, ano nga ba ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus? Nang panahon, nang dumating ang ating Panginoong Hesus, nang siya ay ipanganak sa laman, at nang siya ay magpasimula na mangaral. Ito ang kanyang tinuran, ito ang kanyang winika. Ulitin natin, sabi niya, magsiparito sa akin kayong lahat ng nangapapagal at nangabibigat ng luba at kayo aking pagpapahingahin. Ano ba ang meron sa binanggit niyang salitang ito na kayo ay pagpapahingahin? So ito ba'y pinaanya niyan tayo na tayo'y mamatay na? Ituloy natin sa verse 29. Sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingan ng inyong mga kaluluwa. So ito pala ang binabanggit ng ating Panginoong Hesus, na kapahingahan. So ito pala'y binigyan ito ng pahalaga ng ating Panginoong Hesus. Dahil siya, nung narito siya sa mundo, siya nagpaanyaya sa bawat tao. Na sabi niya, lumapit. Yun ang sinabi niya na, anumang kabigatan meron tayo, ay makakasumpong ng kapahingahan. Hindi pala kapahingahan ng laman. Dahil tayo patuloy nagtatrabaho. Kung anong ginagawa natin. Ako nga matanda na, patuloy pa rin nagtatrabaho. Pero, ang sabi dito ng ating Panginoong Hesus ay kapahingan ng inyong kaluluwa. So, kailangan palang meron tayong makamtan na kapahingahan ng ating kaluluwa. Ito ay mga kabigatan ng bawat tao noon pa man. Noong panahon na daan sa ni Eva, na dati ay meron silang kalalagayang maganda. Sila ay walang kapaguran sa laman, maging sa espiritual. Dahil doon sa Garden of Eden, kung paano nila linabag ang salita ng Diyos, nagkaroon na sila ng kapagalan sa kanilang buhay, sa espiritual o sa physical man. Nagkaroon ng sumpaan Diyos. So, ito minana natin mula pa kay Adan at kay Eva ang kasalanan ng kanilang nagawa. Ito'y tinaglay natin mga kapatid. At ito ang kabigatan ng kaluluwa ng bawat isa sa atin. So, kinangangailangan tayo ng kapahingahan ng ating kaluluwa. So, sa mga taong walang kamalayan tungkol sa bagay na ito, lumalakad sila sa mundong ibabaw na ito sa katayuang walang malay, walang kaalaman tungkol sa bagay nito. Ang mapatutunguhan pala nito ay kapahamakan. Kaya, mga kapatid, tama yung sinabi ng ating kapatid, ibinagay sa atin, napakahalaga ng Biblia. Napakahalaga ng kasulatan. Napakahalaga ng salita ng Diyos. O napakahalaga ng ano man ang itinuturo ng Panginoon sa atin. So, kailangan pala na tayo, hindi man natin lubos na maintindihan o maubos nating malaman, makakuha tayo ng kabatiran o kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Dahil kung paanong sinabi ng ating Panginoon Hesus, magkaroon ka ng pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa. And Jesus Christ required niya ito, maliit na pananampalataya. Ngunit, at ito'y darating sa paglago. So,
Mga kapatid, hindi pala natin dapat pabayaan kung ano man ang ating tinanggap sa ating Panginoon. Huwag tayong magpapabaya. Magpatuloy tayo sa pananampalatayang ito. Dahil doon, makakapasok tayo sa kapangyang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Balik mo uli. Ito pa lang, tatapos na yata oras ko. Kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. So, ibalik mo sa verse 28 uli. Balik mo lang. Gusto ko lang i-insight. Magsiparito sa akin kayong lahat ng nangapapagal at nangabibigat ang luba at kayo aking pagpapahingahin. Yan. So, maski ngayon sa atin ngayon. Nais ng Panginoon na tayo lumapit. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Para makita natin, makamtan natin ang kapangyarihan. Ano ba ang meron dito sa kapangyarihan ito? Mamaya malalaman natin yan. Verse 29, ibalik mo uli. Gusto ko lang may insight. Pero bago, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. So bago pala natin makamtan ang kapahingang ito, ang karugtong nito, o bago natin, sabi nito, ng ating Panginoon Jesus, pasanin ninyo ang aking pamatok. Bago pala natin makamtan, o bago natin makamtan ang kapangyarihan ito, mayroon pala tayong gagawin. Mayroong inuutos ang ating Panginoon Hesus na tayo ay mayroong gagawing pagpasan. Di ba, alam nyo mga kapatid, binubulay ko ito na maigi, ito'y napakatalinghag ang salita ng Panginoon Hesus. Ano ba ang ibig sabihin ng pamatok? Ating tingnan ang maigi. Noong unang panahon, mayroong ginagamit ng mga, noong panahon, wala pa yung mga sasakyan na yan, sa atin ngayon, bagong teknolohiya. Noong unang panahon, ay gumagamit sila ng mga kariton. At hayo para humila. At upang umusad ang isang bagay na maging kapikalibangan. Diba, yung pamatok, yung ilinalagay sa batok ng hayop. Sino nakakaanyan? Yung sabing, at doon ikinakabit yung hihilahin. So, imanin nyo na lang na ganun talaga. Yun ang pinanghalimbawa ng Panginoon Hesus, yung pamatok. Upang ang sino mang gumamit ng linagyan ng pamatok na ito, ito'y uusad. Kung kariton man ito, doon ihilahin. Sa paraan ng pamatok na ito, uusad ang bagay na ito, yung kariton. So bakit kailangan lagyan tayo ng pamatok? Sabi ko nga sa inyo, ito'y matalinhaga. Matalinhagang salita ng Panginoon. Hindi nga naman uusad ang isang bagay kung walang pamatok. Di ba? Kung baka man niya o kalabaw, pauusarin ang kariton na ito sa paraan na merong pamatok. Nakuha niyo siguro yan. At mag-aral kayo sa akin. Matagal kong binubulay, iniisip, ano ba ito, Panginoon, itong matalinhaga mong salita. At salamat at ipinahayag niya sa akin na ang pamatok pa lang ito na nais ng Panginoon ay dapat mailagay sa atin. Ito'y taglayin ng bawat isa sa atin. At tayo'y magkaroon nito. Hindi tayo kukuha ng isang literal na kahoy na pamatok upang ilagay natin sa ating batok. Para ka namang sira ulo nun. Kung maglalakad ka dyan, meron kang pamatok dito. Ito'y isang talinhagang salita ng Panginoon. Dahil ang pamatok, uusad ang isang bagay na ihilayin ito. At doon ko nakita na ipinahayag ng Panginoon sa akin na ang pamatok na ito walang iba kundi ang kanyang salita. Nakuha niyo mga kapatid.
Dahil kung wala tayong salita, kung meron man tayong gagawin na isang bagay, kung wala tayong alam tungkol sa bagay na gagawin natin, hindi natin ito magagawa ng maayos. Pero kung meron tayong salita na tataglayin natin, madali nating makukuha ang ating gagawin. Kaya idinugtong niya dito, mag-aral kayo sa akin. Di ba? Ang kasulatan ay laging binabanggit ang tungkol sa kailangan malaman ang katotohanan. So marami sa atin ang hindi nakakaalam ng katotohanan. Marami sa atin ang hindi nakakaalam ng salita ng Diyos. Kasi maraming kumukontra nito. Salamat at narito tayo, may bababang puso tayo na nagpapasakop sa ating Panginoong Hesus. Nais niya tayong hubugin. So siguro nakukuha nyo, naiintindihan nyo, ang pamatok na ito, walang iba kundi ang kanyang salita. Na ito ang dapat tayo magkaroon nito. Ang salita ng Panginoon. Dahil ito'y ang magagamit natin. Tayo ay uusad sa pananampalataya. Tayo ay lalago sa paraan ng salita ng Panginoon. Dahil kung wala kang salita ng Panginoon, paano ka makapagdidesisyon na magpabautismo? Diba? Kailangan meron ka muna magkaroon ka muna ng kaalaman, kabatiran ng salita ng Diyos upang makapagdesisyon ka sa mga bagay na kakarapin mo sa buhay. Kung sa pananampalatayang ito, paano ka uusad, paano ka hakbang sa pananampalataya kung wala kang alam? Diba? Kaya napakahalaga ng sinasabi ng matalinhagang salita ng Panginoon. Ang pamatok na ito, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Kaya inuulit-ulit ko ito para masigit ninyo itong maunawaan. Maiksi man, maikli man, ang ipahayag ng Panginoon ngayon, ang importante, mas lalong higit nating maunawaan. Amen ba mga kapatid? Thank you, Lord. Punta tayo sa Hebrew chapter 4. Sabi niya dito sa Book of Hebrew, ito naman ay si San Pablo. Pasanin ninyo ang aking, sa Hebrew na tayo. Hebrew. Ito naman ay dahil sabi dito, para masumpungan natin ang kapahingahan. Hebrew chapter 4. Dahil ito ang karugtong, masusumpungan natin ang kapahingahan kung ano yung pinagpaanyaya ng Panginoon sa atin. Ayan. Hebrew chapter 4 tayo, kapatid. Verse 1. Sa verse 1 muna tayo. Verse 1. Verse 1 mo muna. Mag-start tayo sa verse 1. Yeah. Meron muna tayo. Verse 1 muna tayo, kapatid. Ayan. Okay? Doon sa panahon ni San Pablo, na si San Pablo ay apostol na noong panahon na yon. At nangaral siya, at ito ang kanyang winika sa mga unang iglesia, sa unang mga mananampalataya. Sabi niya dito, mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan.
baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. So naroon pa rin ang binabanggit ang tungkol sa kapahingahan. Ito pala ay napakahalaga upang makamtan ng bawat isa natin. Sa panahon na yon, binanggit niya ang tungkol sa bagay na ito. Mayroon sinabi siya dito, yamang may iniwang pangako. Itong salita na ito na sinabi niya, may iniwang pangako, meron ng lumipas na panahon. Meron ng nagdaan. Kasi may iniwan. Sino ba ang gumawa na nag-iwan ng pangako? Walang iba kundi ang Diyos. Kaya makikita natin doon sa Matthew chapter 11, verse 28, na walang ibang nagsalita kundi ating Panginoon. At dito naman sa panahon ni San Pablo, sabi niya, mga takot nga tayong yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Kung ating palalawakin ang ating pagsasaliksik sa salitang ito, makikita natin, merong nagdaang panahon. Alin yon? Alam natin na unang mga pinagkalooban na mga pinili ng Diyos ay walang iba kundi ang mga Israelita, ang mga Hudyo. The chosen nation, the chosen people of God. Sila pa lang noon. Tayo, wala pa tayo. Yung mga hintil na katulad natin, Amerikano ka, Inchik ka, wala. Wala tayong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Wala tayong access. Hindi tayo maaring katagpuin ng Diyos. Tanging ang Hudyo lamang, ang Israel. Pero ang sabi dito, mga Hudyo rin ito, mga takot nga tayo, dahil si San Pablo ay Hudyo rin, sabi niya, mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyo. Nagbigay sila ng warning. Meron pala sa panahon na lumipas na yon na hindi naranasan. Hindi nila napasok ang kapahingang itong inanda ng Diyos. Kaya nga sabi niya, mga takot nga kayo. Kumbaga ngayon tayo, mga takot nga tayo. Yamang may iniwang pangako, may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Meron palang hindi nangyari, hindi natupad, hindi na-experience ng mga unang mga tao. Kaya nga sinabi niya, baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Mga kapatid, meron palang isang kapahingahan na ito'y napakahalaga sa Diyos at napakahalaga din sa atin na ito'y makamtan natin. Ano nga sabi ng ating Panginoon Yesus? Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Mga kapatid, isipin na natin ng maigi. Kung nanatili tayo doon sa dating kalalagayan, kapahamakan ang ating kakarapin. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, binibigyan tayo ng kapahingahan ng ating kaluluwa. Hindi po kapahingahan ng laman, kundi ng kaluluwa. So, nagaganap ito ngayon sa atin. Sabi dito, baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niya. Meron palang hindi nakarating, hindi nakaabot, hindi nakapasok sa kapahingahan ito. Mga kapatid, ito pala ay isang napakahalagang bagay na sinilita ng Panginoon sa atin na dapat natin itong maranasan, mapasukan, o kailangan makaabot tayo sa kapahingang ito. Amen ba mga kapatid? Sa pagpapatuloy, verse 2,
Sapagat tunay na tayong pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Noong unang panahon, nagsalita ang Diyos. Nagpahayag ng kung ano ang nararapat gawin ng tao noong unang panahon. Pinangaralan din sila ng mabubuting balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. Hindi lingid sa inyo, alam ng mas marami dito na nag-aaral tungkol sa kalagayan ng mundo. Ang Israel ngayon, nandun pa rin sa dating kalalagayan. Hindi nila tinanggap at ang ating Panginoong Jesucristo. Sa halip ay pinapako nila ang ating Panginoon. Nagsalib puwersa ang Romano at ang mga Hudyo. Sila ang nakarinig, ngunit hindi nila pinakinabangan ang kanilang narinig. Na dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. Nang dumating ang ating Panginoong Hesus, sila ang unang pinuntahan ng ating Panginoong Hesus. Pinagpahayagan sila ng ating Panginoong Hesus bago pa tayo nakatanggap ng biyaya mula sa Panginoon. Sila muna. Pero ano nangyari? Noon pa man sa panahon, nasa disyerto sila, panahon ni Moses, at sa panahon rin nang dumating ating Panginoon Yesus, nandoon pa rin ang katigasan ng mga Hudyo. Hindi nila pinaniwalaan, hindi nila pinakinggan, hindi nila binigyan ng kahalagaan ang kanilang napakinggan. Hindi sila naniwala. Kaya sabi dito, kasi walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. So, binaliwala nila ang ating Panginoong Yesus. Kaya nandoon ang warning ni San Pablo na sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabuting balita, gaya rin naman nila. Tayo, nang mapakinggan natin ang mabuting balita, ang Ebanghelyo, na maisuko natin ang ating sarili, tayo tumanggap ng biyaya mula sa ating Panginoon Hesus. Palakpakan natin ang Panginoon. That's right. Kaya merong mga hindi nakinabang sa kapahingahan ito. Tayo, habang sumasampalataya tayo, nagsisikap tayo na paglingkuran natin ang ating Panginoong Hesus, pumapasok tayo sa kapahingahan ito. At darating tayo sa dulo ng pananampalatayang ito. Merong katapusan, pero ito'y kasaganaan ng biyaya ng bawat isa sa atin. Dahil alam naman natin, hindi tayo tatagal dito. We are just having a temporary living in this world. So, go verse 3. Verse 3 tayo. Verse 3 mo na. Sapagkat tayong nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingang yaon. Ngayon, ito ang sinasabi ni San Pablo. Ito pala kasalukuyan natin, itong ginagawa natin ito ay ang kasalukuyan ginagawa natin ayon sa pananampalataya. Ito pala, ang ginagawa natin ito, ang sabi dito, tayo ay pumapasok sa kapahingang yaon. So, hindi pa pala tayo nakakarating o hindi pa talaga tayo nakakapasok sa kapahingahan ito. Pero habang tayo ginagawa natin ito, ang sabi dito, sapagkat tayong nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahan yaon. Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa, sa aking kagalitan, sila ay hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula ng itatagang sanlibutan. Balik mo uli. Tignan mo.
ang ginagawa pala natin ito ay isa itong paraan na ginaganap natin na tayo ay nagsisipasok sa kapahingang ito. Medyo malalim, matalinaga ang salita, pero alam ko na intindihan niyo ito. Kapahingan sa ating kaluluwa. Hindi pa naman tayo mamamatay. Pero dating tayo doon sa kapahingang yun. Dahil yun ang inaasan natin. Minsan nag-iisip tayo, paano kaya kung mamatay ako, saan ako pupunta? Anong mangyayari sa akin? Diba? Yun ang ilagay natin sa isip. Meron tayong inaasahan kung saan tayo tutungo. Unang sinabi ng ating Panginoon, kapahingan natin ating kaluluwa. Kung tayo ay may ginagawa ng isang bagay, at pag ito'y natapos natin, hindi ba't nagdidiwang tayo? Nasisyan tayo, natutuwa tayo. Katulad ng Diyos. Nang maglalang siya sa loob ng 6 na araw at sa ikapitong araw, ipinangilin niya ang ikapitong araw. Ganun din, sabi niya dito, bagamat ang mga gawain na natapos mula ng tuloy mo, itataga ang sanlibutan. Idulugtong itong salitang ito. Doon natin makakita ang kalagahan ng kapahingang unang nagawa, unang naganap ito sa Diyos nang siya'y maglalang sa kanyang mga nilalang. Sa ikapitong araw, siya'y nagpahinga. Katulad din natin. Kaya natuwa ang Diyos sa kanyang mga nilalang, sa kanyang mga gawa. Verse 4, hindi ko palalawigin dito kasi mahaba pa. Sapagat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. So nais din palang maranasan ng bawat isa sa atin na matapos natin kung ano mga kinakaharap natin sa buhay sa pananampalataya. Na makapasok tayo sa kapahingang ito na pinapaanyaya sa atin ng Panginoon. Kaya sabi dito, muli na namang binanggit, at nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw sa lahat ng kanyang mga gawa. Nais din palang maranasan ng bawat isa sa atin ng Diyos na maranasan natin itong kapahingang ito. Na mayroong pagdiriwang, mayroong katuwaan, kagalakan ng bawat isa sa atin. Dahil hindi ito basta-basta kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon. Palawigin nyo na lang ang inyong kaisipan tungkol sa bagay na ito. Ito yung espiritual na salita. Verse 5. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. At sa isang banda, sa isang dako, sinabi ng Panginoong Hesus, ano naman ang kanyang sinabi? Hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Sino ba ang mga hindi makakapasok? Dahil sa katigasan, dahil sa pagsuway ng mga Hudyo na silang unang pinili ng Diyos. Ano ang sinabi ng Diyos? Sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Pero tayo kanina, ipinayag sa atin na tayo habang sinasampalatayanan natin ang ating Panginoong Hesus. Sa mga gawain ito, tayo ay pumapasok sa kapahingang ito. Amen ba? Pero yung sabihin niya ito, dahil sa mga katigasan na mga unang mga pinili ng Diyos na pinaglaanan nito, sabi niya, hindi sila magsisipasok sa aking kapahingahan. Napakalungkot naman kung ang sino man sa atin ay hindi makapasok sa kapahingang ito. Totoong, mayroong kapamakan ang ating kaluluwa. Hindi ko kayo tinatakot mga kapatid. Tulang to. Kapaguran ito, itong gawain ito, kami nga, ilang taon, balik-balik dito.
Nakakapagod talaga. Kailangan maghanda ng magandang kasuotan o ano pa mang paghahanda sa sarili upang ganapin ang paglilingkod sa Panginoon. Ano pang maraming bagay na pangangailangan sa iglesia. Ito'y isang pananampalataya na inaatang sa bawat isa sa atin. Ang makipag-isa kayo sa pagkikipagtipon, dinadala kayo ng Panginoon dito, ito'y isang biyaya ng Panginoon. Amen ba? Ito'y ginagawa natin, ito'y pananampalataya ng bawat isa sa atin. Ang ibig sabihin, tayo ay pumapasok ngayon sa kapahingang inilaan ng Panginoon. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. That's right. Hindi katulad ng sinabi niya na sabi niya, hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Meron palang hindi makakapasok sa kapahingang inanda ng Panginoon. Huwag na natin anon siya, kawawa naman sila dahil hindi sila makakapasok. And verse 6, kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon at ang mga pinangaralan ng mabubuting balita ay hindi nakapasok dahil sa pagsaway. Sino ba ito na mga hindi nakapasok? Yung mga unang tao. Yung mga Hudyo ng unang panahon na binigyan ng kautusan. Pinangaralan, ngunit hindi nila pinakinggan kung anong sinabi sa kanila ng Diyos. Naging matigas sila. Naging masuwayin sila. Kaya, nung panahong matapos na yon, lumipas ang panahon na yon nang dumating tayo ngayon sa ating panahon. Anong sinabi dito? Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok. Sino ba yun? Tayo. Kaya lang ating Panginoon Yesus, dati ang kinikilala lamang doon ay mga Hudyo. Ang mga Hintil ay walang bahagi sa Diyos. Hindi maaring tayo makipag-ugnayan o magkaroon tayo ng pagkakataon na tumanggap ng biyaya sa Diyos. Tanging Hudyo lamang. Pero salamat sa Panginoon. Linahat niya ang biyaya ay pinagkalob niya sa lahat. Sabi nga sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Ang everlasting life na ito ang kapahingahan. Hindi lamang sa Hudyo, kundi nasa atin na rin ngayon. Kaya nga sinabi doon, balik mo sa Hebrew. Balik mo doon sa Hebrew. Kaya't yamang may natin pang ibang dapat may isapasok doon at ang pinangalan ng mga buting balita ay hindi nakakapasok dahil sa pagsaway. Tayo ang binabanggit dito na tayo sa panahong ito na yun pala ang nakita ng Panginoon na meron palang dapat na makapasok sa kapahingahang inihanda ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Tayo ito na nakita ng Panginoon. Na tayo mga Hintil ay nagkamit ng biyaya at makakapasok sa kapahingahang ito. Hindi katulad ng sinabi niya doon, nang siya ay mangaral sa panahon, ng unang panahon, hindi sa panahon natin. Nakarinig din sila ng mga pangangaral, pananalita ng Diyos, ng mabubuting balita, hindi nakapasok dahil sa pagsuway. And they rejected Jesus Christ. Di ba? Reject Jesus Christ. Ipinako sa cross. Pinahirapan. Hindi tinanggap, hindi pinaniwalaan. Pero hindi nila alam, yun ang ginawa ng Diyos para tayo ay tumanggap ng kapahingahan. Tumanggap ng biyaya. Dahil sa dugo ng ating Panginoon Hesus, tayo ay nilinis. Tayo ay pinatawad. Sa bautismo, tayo ay tinanggap niya, napagarian. Tayo ay mapatawad ng ating mga kasalanan. So yun ay kapahingahan ng kaluluwa ng bawat isa sa atin. Pero hindi pa rin doon nagtatapos.
Verse 7. Ay muling nagtangis siya ng isang araw. Ngayon, ang sinasabi dito, ang pinatutungkulan dito na isang araw, nang dumating ang ating Panginoong Hesus, yun pala ang araw na binabanggit sa kasulatan. Balik mo uli, dun mo lang muli. No signal pala. Teka. Ayan. Ang sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, ay muling nagtangi. O maaring, sabihin natin, siya'y nagbukod. Ito'y iba doon sa mga nakaraan. Ito yung iniwang pangako. Nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, sabi ng Panginoon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi ng una, ito'y doon pinatutunggalan sa mga nakalipas na panahon. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso. Diba sa ating panahon, nang dumating ang ating Panginoon Hesus, siya'y nangaral, nagpahayag ng pag-ahari ng Diyos. Siya'y nagturo, siya'y nagpagaling. Pero yung mga Hudyo, hindi nila pinaniniwaan. Pero tayo, sa araw na yon, nagdumating ang ating Panginoon. Tinanggap natin ang ating Panginoon. Amen ba? Sabi niya dito, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, mga kapatid. Marami pa rin sa atin. Baka magmatigas pa rin tayo sa ating mga puso. So, marami ang ganyan. Nagmamatigas. Sana ibaba natin ating mga sarili. Verse 8, tayo ngayon ay nakapaloob sa araw na ito. Ito yung panahon na ito. Ito yung araw na itinangi. Dahil ang araw na binanggit dito, ito yung araw nang dumating ang ating Panginoong Hesus. This is the day that the Lord had made. Verse 8, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitaan pagkatapos ng ibang araw. So meron pa lang talagang nakalaan sa panahon ng tanggapin na buhay sila si Moses at pinalitan si Moses nang siya ay mamatay, ang pumalit sa kanya ay si Joshua. Nang sila maglakbay sa ilang at nang sila ay makarating sa lugar ng Canaan, yung the land of promise. Yun ang nais ng Diyos, yun ang pinagdalhan sa kanila. At nakamit nila ang pangakong lupa. At pagkatapos ng sila ay naroon, ibinigay doon ang kautusan. Ang kapahingahan ng kanilang laman. Hindi po kapahingan ng kaluluwa ang kanilang ginanap. Ang kanilang ginanap ay kapahingahan ng laman every Saturday, every 7th day of the day, kailangan magpahinga. Hayop, tao, alila, hindi ka maaring gumawa, magtrabaho. Tutuparin yun nila na dapat yun. Kasi yun ay utos ng Diyos doon sa panahon na yun. Pero pagdating sa ating panahon, may itinaging isang araw ang Diyos upang tanggapin natin ang kapahingang ito. Hindi kapahingang katulad na tinanggap nila.
Kaya ang Hudyo ngayon, nandoon sa paniniwalang ganon, na hindi sila magtatrabaho. Hindi sila gagawa. Kaya kung makikita mo may nahuhulog ang bata mo, anak mo doon sa bintana o sa hagdan, hindi mo, kailangan wag kang gagawa. Wag mong tulungang pulutin kasi bawal magtrabaho. Yun ay sabat nila. Sabat sa laman. Kapahinga ng laman. Magpahinga sa ikapitong araw. Pero ang ini-offer, ipinaanyaya na sa atin ng Panginoon, kapahingahan, sabat ng ating kaluluwa. Spiritual sabat. Hindi sabat ng laman. Siguro dapat sila maintindihan nyo ito. I-review. Kaya sabi dito, si Josue, nung panahon ngayon ay pinatupad niya sa mga nasasakupan niya. Yung Sabat, nasa araw ng Sabado ay magpahinga. At kung hindi susunod, papatayin. Diba? Papatayin nga si Jesus Christ. Nung ginaganap niya na magtrabaho sila, magpagaling na may sakit, nais siyang patayin na mga Hudyo. Kasi sinira niya ang Sabat na kautusan. Hindi nila alam, si Jesucristo ay ang Panginoon ng Sabat. Siya ang kapahingahan. Siya ang Sabat. Ito'y napakalawak nito. Hindi ko ito madadala sa inyo sa oras na ito. Sabi dito, kung ito sana ay naipahayag, ito yung sabi na Josue sa panahon ngayon na sana ay hindi na ito sasalitain pagkatapos ang ibang araw. So, dito pinatutuhanan sa panahon ito na ating kinakabuhayan, tayo ay nakarating sa araw na ito. Kasi merong nagdaang ibang araw, yung mga una. At ito ang itinagay ng Diyos na isang araw. Yung araw na yon, doon nang dumating na ang ating Panginoon Diyos. At doon, ipinagkaloob niya ang biyaya sa bawat isa sa atin. Amen ba? Ituloy mo, verse 9. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Bakit merong kabukuran ang sinasabi sa salitang ito? May bukod. Kung paanong ipinatupad ang pamamahinga doon sa pamamahinga ng laban, yung Sabat na ginagawa ng mga unang mga Hudyo. Bakit may sinabi dito, may natitira pa kang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos? Ito isang bukod na bagay na dapat tanggapin ng bawat sa atin. Ito yung pamamahinga. Ang ibig sabihin ng Sabat ay pamamahinga. Na tumanggap ang bawat isa sa kapahinga ng ating kaluluwa. Yung mga Hudyo, hindi nila natanggap ito. Yung pamamahinga ng kanilang kaluluwa. Bagamat tinanggap nila ang kapahingahan, ukol sa laman, pero pagdating sa kapahingan ng kaluluwa, nagsumpa pa ang Diyos na hindi nila ito matatanggap. So napakapalad natin, mga kapatid. Hindi man tayo Hudyo, nagkamit tayo ng biyaya ng kapahingan itong inilaan ng Diyos. Ito yung araw ng dumating ating Panginoon. Tayo bahagi sa panahon ito. Tayo ay bahagi sa araw na ito nang dumating ang ating Panginoon. Isang panahon, isang araw. Ngayon, bahagi tayo ng isang araw na ito. Palakpakan natin ang mga Panginoon. That's right. Then, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa. Gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Tignan mo, laging karugtong dito yung time of creation ng Diyos. Na dapat maranasan din natin kung ano yung nagawa ng Diyos na siya ay nagpahinga.
Sabi, ulitin natin, sapagat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa. Alin ba yung mga gawa? Ang pananampalataya. Sabi nga ni James, Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Hindi natin palalawakin yun. Kaya merong inuutos din sa atin na tayo ay humakbang sa pananampalataya. Gumawa at pagdating natin sa dulo ng ating pananampalataya sa ating mga gawa, mararanasan natin kung ano ang narasan ng Diyos. Na siya na nagpahinga rin naman sa ikapitong araw. Pagdating mo sa isang bagay na meron kang ginawa, meron kang katuwaan sa puso mo, meron kang kasiyahan sa mga bagay na ginawa mo. Hindi ba, pag gumawa ka ng isang bagay, maaari ka bang magalit? Kung hindi man mabuti ang iyong ginawa, pangit man, maaari hindi ka matuwa. Pero meron kang nagawang isang bagay na nagawa mo, na ikakututuwa mo pa rin sa puso ng bawat isa atin. Amen ba? Nakukuha niyo siguro ang ibig kong sabihin. Ito'y parang malalim sa inyong padinig, pero iniilong ko sa Panginoon na ito'y maging kapakinabangan ng bawat isa. Ito'y kapahingahan. Hindi tayo, ibig sabihin, mamamatay. Kung dumating man tayo sa puntong yon, natapos, napagtagumpayan natin ang ating pananampalataya. Amen ba, mga kapatid? Mabuti kayo, mga bata pa, kung matanda na, katulad ni San Pablo, nang siya ay aalis na sa mundo, sabi niya, napagtagumpayan ko na. Siya ay nagtagumpay. Kaya hindi na natalakayan niyo kasi ahaba pa. Verse 11, magsipagsikap nga tayo na pagpasok sa kapangyarihan upang huwag marapa ang sino man ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Laging karugtong dito yung mga ginawa ng mga Hudyo nang suwayin nila ang inoper ng Diyos. Doon. Sa atin ngayon sinasabi, pagsumikapan natin ito. Paano natin mapagsusumikapan? Katulad ng ating ginagawang ito. Habang ginagawa natin ito, na nagpapasakop tayo, na tayo ang naging hari natin ay ang Diyos. Tayo ay humahakbang. Tayo ay pumapasok sa kapahingahan ito. Kung hindi ka pala humahakbang o gumagawa, kung hindi ka makakausad. So, rinirikwire ng Panginoon na tayo ay umusad, umakwang sa pananampalatayang ito. Dahil yun ay isang paggawa na sinasabi ng kasulatan. Amen ba? That's right. Psalm chapter 18. Nako, ang dami pa. Saan tayo papasok sa kapahingahan ito? Sabi ni David sa kanyang aklat sa awit. Ito yung sinabi kanina, sa awit. Sabi dito, ito'y siyang pintuan ng Panginoon na papasukan ng matuwid. Siya pala ang pintuan ng kapahingahan. Hindi na ako. Yung kapahingahan ito, dapat pala pasukin natin ito. Ano sabi dito? Siya ang pintuan ng kapahingahan ito. Kaya doon tayo papasok sa ating Panginoon. Kung na nakukuha nyo ito, verse 21, sapagkat aking iningatan ang mga daan ng Panginoon at hindi ako humiwalay na masama sa aking Diyos, sabi ni David. Tuloy mo na lang. Sapagkat lahat niyang mga kahatulan ay nasa harap ko at hindi ko hiniwalay ang kanyang mga palatuntunan sa akin. Ako rin na may sakdal sa kanya at ako'y nag-ingat ng aking sarili sa aking kasamaan. 24.
Kaya ginanting pala ako ng Panginoon ayon sa aking katwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay sa kanyang paningin. So yun ang naranasan. Mali ito 118, kaya pala, medyo mali yata. 118 kapatid. Ulitin natin. May na talaga mata ko. Kaya pala iba ang pinapahayag. 118, hindi yan. Sabi dito, parehas din kanina ito eh. Sabi niya, ito'y siyang pintuan ng Panginoon. Papasok ka na matuwid. Ayan. Yung kapahingang yun, wala ba ako ng ating Panginoon? Sinabi na ito, doon pa, ito'y iniuhulan na ni David sa kanyang aklat, isinulat. Walang iba kundi ito ay ating Panginoong Hesus. Ituloy po, up to 24. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat sinagot mo ako at ikaw ay naging aking kaligtasan. Tuloy mo na lang, up to 24. Ang bato na itinakwil ng nangatayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Kanina may awit tayong cornerstone. Kaya yung pintuan na sinasabi ni David sa aklat na ito, ay walang iba ko ng ating Panginoon Hesus. Dahil sa panahon nating ito, na ipinahayag sa kasulatan, ang Pangulong sulok na walang iba ko ng ating Panginoon Hesus. Pamaya maintindihan natin yan. Verse 23, ito ang gawa ng Panginoon, kagilagilala sa harap ng ating mata. Ito'y napaka-halagan na ginawa ito ng Panginoon sa atin. Verse 24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo nangagalak at ating katutuhan. This is the day which the Lord hath made. Ito yung araw na ginawa ng Panginoon na dapat nating katuwaan sa ating mga sarili. This is the day which the Lord hath made. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Ito yung itinangi na isang araw. Ito yung iniwang pangako na ngayon tinamo natin. Tinatamasa natin sa pananampalatayang ito. Malalim man ang ating tinatalakay ngayon. Sana tulungan tayo ng Banal na Espiritu na maintindihan niyo ito. Ito yung araw, yung panahon ng dumating ang ating Panginoon. Kung mga muna balik mo sa Hebrew chapter 4, verse 7. Ilagay mo nga, balik mo sa Hebrew chapter 4, verse 7. Ayan. Yun ang sinabi, this is the day when the Lord had made. Ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa awit ni David. Diba? Yung binasa natin kanina, yun ay ang sulat ni David. At ito naman ay ang pagtuturo ni San Pablo. Sabi niya dito, ay muling nagtangi siya ng isang araw ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa awit ni David. So sinabi ng una, ngayon kung marinig niyo ang kanyang tinig, huwag niyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Nakukuha niyo siguro ito mga kapatid. Ephesians chapter 2, verse 17-22. Makarami pa, mahaba pa. Ephesians na tayo. Ayan. Ephesians tayo. Chapter 2, verse 17. Ayan. At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayaan sa nangalapit. Sino ba ito? Ang ating Panginoong Hesus. Dumating siya sa itinakda niyang isang araw. Di ba? Babalik ang ating Panginoong Hesus. Ibang panahon na yon. Yun ay ang magaganap doon ay ang kanyang paghahari ng 1,000 taon. At doon magaganap ang pagharap ng marami sa katulan. Pero ang kanyang nobya
Ang kanyang iglesia, ayaw niya makaranas, ayaw niyang umarap sa paghatol na ito. Ako niya siguro to. Tayo ibinubukod ng Panginoon. At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo. Sino ba yung nalalayo? Dati tayo ay malayo sa Diyos. At ang kapayaan sa nangalapit. Sino ba yung mga nasa malapit sa Kanya? Yung mga Diyos. Pero tayo naging kabilang ngayon na tumanggap ng biyaya ng Panginoon, ng kapahingang ito. Tuloy mo hanggang 22. Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo may pagpasok sa isang espiritu rin sama. Tignan niyo mga kapatid. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus sa John 14 verse 6, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Dahil sabi niya, ako ang daan, ako ang buhay, at ako ang katotohanan. So hindi lamang pala siya pintuan, kundi siya rin ay daan. Siya rin ay pinto. Siya rin ang buhay at ang katotohanan. At siya rin ang kapahingahan. Marami na makikita natin kung ano si Jesus Christ. Tayo rin ay papasok sa Espiritu rin sa Ama. Alin ba ang Ama na ito? Yung kanyang kinilalang Ama. Dahil siya ay anak at mayroong Ama. Tuloy. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. Dahil sa tinatamasa natin ang tanggapin natin ang biyaya ng tayo ang kininabilang mga anak ng Diyos. Tayo ay naging kabahagi, kababayan ng mga unang banal na mga namayapan. Kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. Sila ay mga kasambahayan natin, kapamilya na natin ngayon. At doon, magtatagpo-tagpo tayo doon. Ito pa isa sa future na to. Tuloy. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Tayo pala sa gawain ito, sa pananampalatayang ito, dito tayo itinatayo. Ginagabayan tayo ng Diyos. Tayo ay pinauunlad ng Diyos upang tayo ay lumakas, maging karapat-dapat. Kaya sinabi dito, kailangan natin ang mga apostol, propeta. Kaya nagkaroon ngayon ng apostol sa panahon ito. Doon sa unang panahon, walang apostol. Pero sa ating panahon ngayon, sa araw na itinangi, sa araw ng Panginoong Hesus nang siya ay dumating, nagkaroon ngayon ng apostol. Si San Pablo ay apostol. Siya ang naging apostol ng mga Hintil. Siya ang ating naging unang apostol. Siya ang unang nagpahayag ng Ebanghelyo. Siya kaliligtas sa pagtanggap ng kapilan ng bawat isa. At bilanggit dito, bilang apostol, ang kinasasaligan nila, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At siya ang ating Panginoon, siya ang pangulong bato sa panulok. At ituloy mo nga para maintindihan, na sa Kanya ay ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay isang lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Nabanggit ito kanina. Kailangan tayo ay maging isang sisidlan o tayo kailangan maging isang templong banal. Para tayo inalintulad sa isang gusali na kung paano ang gusaling ito, ang bawat sulok na ito, ang haligi, yun ang pangulong sulok na bato. Kaya ang pundasyon, walang iba sa pananampalatayang ito, sa iglesyang ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At binigyan niya, pagkakataon, pinagkatiwala niya sa kanyang mga naging alagad, yung mga apostol. Kumbaga sa building, nagpatuloy ang iglesia sa pamamahala ng ating Panginoong Hesus.
at naging katulong niya ang mga apostol sa una. So, katulad tayo ng gusali. Na sa Kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos. So, tayo pala ay inalimbawa na bilang isang katulad ng isang gusali. Di ba? Ang gusali, building. Yung pananahanan ng tao. Ito inalimbawa dito. Ano ba ang binibigay na kalagan dito? Itinatayo tayo, inuhubog tayo, tinuturuan tayo sa gawain ito, sa mga, upang ano? Munlad tayo. Upang ano? Kung ikukumpar tayo sa isang gusali, upang tayo ay panahanan ng Diyos sa Espiritu. Meron palang magaganap na mananahan ang Diyos sa atin. Napakahaba nito, hindi ko na masyadong ano nyo na lang. 2 Corinthians chapter 3, verse 6. Sabi dito ni San Pablo bilang apostol, dito nagpapatunay na maitayo ang iglesia sa una pa, sabi niya ni San Pablo, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Yun pala yung araw na yon ay doon ininigay ang bagong tipan. Na dati yung unang panahon ay sila ipinaloob doon sa lumang tipan, lumang kautusan. At tayo ngayon ay narito sa dakong ito. Nasa bagong tipan tayo. New covenant of God. At sino, ang sabi ni San Pablo, siya ay naging ministro, tagapagturo natin. Aside kay Jesus Christ, ginamit ng Panginoong Hesus, San Pablo, na maging ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagat ang titik ay pumapatay datapwat, ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Tingnan niyo kapatid sa kasulatan ito, may pinakikita ditong dalawang klaseng pangangasiwa. Kung paanong yung nakaraan, yung lumipas na panahon ay pinangasiwaan ng kutusan ng lumang tipan at tayo naman ay pinangasiwaan ngayon ng bagong tipan. Kung nakakuha nyo? At dahil sa lumang tipan, ay doon ay mahirap ang maging kalalagayan. Yun ay kakaharapin mo doon ay ang kamatayan. Pero sa ating panahon ay pagpapatawad. Diba? Pag nagkasala ka, patatawarin ka. Yun, pangangasiwa ng Espiritu sa ating panahon, sa araw na ito. Iba yung pangangasiwa ng ibang panahon ng pangangasiwa ngayon. Dahil ang nangangasiwa sa atin ngayon ay ang Espiritu Santo. Ang dulot ng Espiritu Santo ay buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon. That's right. 7, tuloy-tuloy mo na kasi marami pa. Sabi dito, ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan, ito na. Ang pangangasiwa ng kamatayan, yung unang lumang tipan na nasusulat at naukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian. Ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha. Tignan niyo. Yung palang mayroong magaganap na katapusan. Yung unang lumang tipan sa unang panahon na kanilang tinanggap, ay mayroong katapusan. Ito'y lumipas na. Masasabi ko ngayon, ito'y lumipas na. At ang tinatahak natin ngayon ay ang bagong tipan na ang dulot ay buhay na walang hanggan. Napakapalad natin, mga kapatid. Kaya tinan nyo, mga kapatid, ang Israel ngayon, nais kang ipagbawal ang pagtuturo tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ayaw nila. Doon pa rin sila sa dati nilang paniniwala doon sa lumang tipan. They rejected Jesus Christ.
Pero tayo, tinanggap natin ang ating Panginoon Hesus. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat, alin ba yon? Yung 10 Commandments, at nauukit sa mga bato, yung 2 tapyas na bato ay nangyaring may kaluwalhatian, ito na may niluwalhati ng Panginoon. Merong kaluwalhati. Ano pat ang anak ni Israel? Sila ang pinagkalooban na binigyan ito, yung kautusan na ito na nakaukit sa batong ito, ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, ng kaluwalhatian ito'y lumilipas. Yung pala ay doon panahon na sabihin ito, ito'y lumilipas na sa panahon yun. Pero pagdating natin sa ating panahon, ito'y lumipas na. Tayo nga ay nadako ngayon sa bagong tipan. Sa pangangasiwa ng Espiritu Santo. Ng dulot ng pangangasiwa ng Espiritu Santo ay buhay. Kapahingahan ng ating kaluluwa. Amen ba? That's right. Verse 9. Verse 9. Sige na, tuloy na lang kasi mahaba pa. Sapagkat kung ang katulan ay may kaluwalhatian, ay bagkus bangang higit na sagana sa kaluwalhatian ng pangasiwang ukol sa katwiran. Mas higit pala ang ating nasang dako na tayo. Dahil ang kaluwalhatian ay mas higit doon sa kaluwalhatiang lumipas. Ang ating tinatamasa ngayon ay kapahingahan ng ating kaluluwa na mayroong kaluwalhatian. Amen ba? Yun ay katwiran mula sa Banal na Espiritu. Tuloy-tuloy mo lang kasi mahaba. Akala ko maiksi lang ito. Sapagkat katotohanan ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay nito nang dahil sa kaluwalhati ang sumasagana. Sapagkat kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian ay lalo pang nanatili ay nasa kaluwalhatian. Inahambing po sa kasulatan ito ang tungkol doon sa kaluwalhati ang lumipas at sa presenting kaluwalhatian na ating tinanggap ngayon. Ang kapahingang inihanda ng Diyos na ang araw na itinangin ng Diyos na ito yung araw ng dumating ang ating Panginoon Hesus na nagtamo tayo, tumanggap tayo ng biyaya mula sa Diyos. Amen ba, kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. That's right. Sige, tuloy mo. At hindi gaya ni Moises na nagtalakbong ng kanyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan ni ang lumilipas. Tayo niyo mga kapatid, dahil sa talukbong sa mukha ni Moses ay hindi nahayag sa kanila yung ating kinabubuhay ngayon. Isusukat na lang natin. Yun ang ibig sabihin dito. Kaya pag noong panahon ng ating Panginoon Hesus, nang siya'y nangangaral sa sinaguga, nang binabasa ang Torah, ang the law of Moses, hindi maintindihan. Pero ang nakaintindi, nakaunawa ng ang ating Panginoon Hesus, nang siya ay magsalita at binasa niya sa panahon, siya ay nagtuturo. Di ba tinawag ang ating Panginoon Hesus sa panahon yun na siya ay guro? Wala pa kaba pa ito, tuloy-tuloy na lang. Dugtungan nyo na lang. Dapat datapot ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitiga sapagkat hanggang sa araw na ito, nagsimula ang araw na ito doon sa kanila. Ang araw nating ito, nating kinabubuhay, ito'y karugtong doon sa araw na itinangin ng Diyos. Yung panahon, karugtong, bahagi pa rin tayo doon sa araw na yon na itinangin ng Diyos. Datapot ang kanilang mga pag-isip ay nagsitigas, di ba, noong unang panahon na yon? Nang nagtuturo tungkol sa ating Panginoon Hesus, hindi nila pininiwala na ating Panginoon Hesus na bilang Mesiyas. Sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talokbong din ay nananatili na hindi tinatas na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo lamang ang tanging nagpahayag, nagbukas kung ano ang kahulugan, kung ano ang nasusulat doon sa lumang tipan. At hindi ito nakita
ng mga Hudyo noong unang panahon. Pero tayo, biniyayaan tayo ng Panginoon. Nakita natin ang araw na ito nang dumating ang ating Panginoon Jesus. Sumampalataya tayo sa kanyang mga salita. At pinasad natin ang kanyang pamatok. Amen ba? Ang pamatok na ito, walang iba kundi ang kanyang salita. Amen ba? Tuloy-tuloy mo na lang. Tuloy mo, 16. Ngunit kailanman pagbalik sa Panginoon ay maalis ang talukbong. Ibig sabihin, ang Panginoon ang tanging makapag-aalis ng talukbong ito. Ano ba ang talukbong? Yung takip. Yung mga hindi natin maintindihan, tanging ang Panginoon lamang ang makapagbibigay ng kunawan sa atin kung tayo ay sasampalataya sa Panginoon. Tuloy. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. Di ba? Ang nangasiwa ngayon sa atin ay ang Espiritu. Sabi dito, ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. So tayo ay pinangangasiwaan ngayon ng Espiritu. Tuloy mo na lang kasi tinalakay natin ang gusto. Datapat tayong lahat na walang talukbong. Ngayon tayo wala na tayong talukbong sa mukha natin. Sa espiritual na paningin, nalalaman natin ngayon kung ano ang mga salita ng Panginoon na hindi maintindihan noong unang panahon. Datapat tayong lahat ng walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian gaya ng mula sa Panginoon ng Espiritu. Dahil sa kanyang Espiritu, dahil sa pangangasiwa ng Panginoon, dahil sa pangangasiwa ng Espiritu, naintindihan natin, natanggap natin ang biyayang ito, at tayo ay sumasampalataya. At sa abang tayo ay sumasampalataya, pumapasok tayo sa kapahingang ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Thank you, Lord. Psalm chapter 8, 118. Balik tayo. Psalm chapter 18, 118 uli. 118 uli. Ang bato na idinakwil ng nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Tuloy mo, 23 to 24. Ito ang ating Panginoon. Ito ang gawa ng Panginoon. Ito ang ginawa ng Panginoon sa atin. Makamtan ang araw na ito. Verse 24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. This is the day that the Lord has made for us. Tayo ay nakapaloob sa panahon ito na tumanggap ng biyaya ng Panginoon. Inulit ko to upang mas lalo ninyo itong maintindihan. Amen ba? Hebrews 4, verse 7 and 11. Mamadalin natin ito. Magsipagsika. Sana tayo yan. Ulitin natin. Ay muling nagtangi siya ng isang araw ngayon. Inuulit-ulit ko. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon, sinabi sa mga awit na David, sinabi na, una ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong puso. Nagsalita ang Panginoon. Siya ay nagguro sa unang araw na itinakda ng Panginoon. At tayo naman ay narinig natin ang kanyang salita, ang kanyang tinig sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa pagtuturo ng mga pastor, apostol, at ng mga iba pa. Amen ba? John chapter 10 verse 9. Diyan na tayo, sa 1 na tayo. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siyang maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Ito ang sinasabi dito. Kung tayo ay papasok, tayo ay maging bagay sa iglesyang ito, pumasok man tayo lumabas. Masusumpungan. Nandun pa rin ang kasumpungan. Nandun pa rin ang pastulan na kinabibilangan natin. Dapat tayo maging kabilang
na bilang isang mga tupa na pinagpapasulan ng ating Panginoon. Amen ba? John 14:6. Sabi niya dito, siya ang pintuan. Di ba? Sinabi niya sa John chapter 14, sinabi niya sa kanya ni Jesus, ako ang daan, hindi lang siya ang pintuan, kundi siya ang daan. Ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa mga kundi pamamagitan ko. So, yun pa lang by experience ng bawat isa sa atin. Hebrews 13 verse 8. Ayan. Siya ang pintuan, siya ang daan, siya ang buhay, siya ang katotohanan, siya ang kapahingahan. Dito naman sinabi niya, si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon. Ngayon. Yun ang itinanging araw ng Diyos na ipinangako, may iniwang pangako ang araw na ito na ating kinabibilangan. Tayo ay bagay ng araw na ito nang dumating sa panahon ito. Kaya sinabi ng ating Panginoon Jesus, siya ang ngayon at magpakailanman. Tayo ay nakapaloob sa araw na ito. Ano sabi dito? Si Jesucristo ang kahapon at ngayon. Sabi niya, sa iyong araw, sa iyong ngayon, sa iyong kapahingaan ng ating kaluluwa. Amen ba? Doon mo makikita, pinakikilala ang ating Panginoong Hesus sa bawat isa atin. Hindi lamang siya ang katotohanan, hindi lamang siya ang daan, hindi lamang siya ang pintuan, kundi siya rin ang ngayon. Alin niyo ngayon? Yung araw na yun, na nagkaroon ng tinig, na walang ibang tinig, kundi ang tinig ng Panginoong Hesus. Tayo ay naging bagay, nakapaloob tayo sa araw na ito, sa araw ng Panginoon na walang iba kundi ang sinasabi sa kasulatan ito, siya ang ngayon. Siya ang araw na ngayon, walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus ng punong-puno ng biyaya upang makamtan ng bawat sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Right. Luke 9, verse 22 to 26. Dalawa na lang, malapit na. Tiyagaan nyo lang mga kapatid. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino ang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ibig sabihin, meron pa lang tayong dapat gampanan. Na pasanin sa araw-araw ang kanyang krus. Hindi literal na krus. Kundi ang pinapahayag tungkol sa krus, ang katubusan natin. Dahil sa pagkapako niya sa krus, doon nabuhos ang kanyang dugo. At ang dugo na ito ang siyang naglinis sa atin, sa ating mga kasalanan. And we are freed from the blood of our Lord Jesus Christ. Kaya tayo ay pinalaya. Alalahanin natin ito sa buong buhay natin. Dahil kung wala ang krus na ito, na kung paano siya itinaas sa krus na ito, nagawa ng Panginoon na tayo ay makalaya at tumanggap ng kapahingan ng ating mga kaluluwa. Amen ba, mga kapatid? Ano pa? Pasanin natin ang pamatok ang kanyang salita. Yun ang mga kaulugan ng pamatok at ng krus. Araw-araw aalalahanin natin ito sa ating buhay. Kundi dahil sa krus na pinagpakuan ng Panginoon Hesus, wala tayo ngayon sa biyayang ito, mga kapatid. 26, tuloy mo na, tuloy-tuloy. Sapagat ang sino mang mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Tingnan nyo. Ang kapagkapako niya sa krus ay kaligtasan ng bawat sa atin. Ikaw kaya magpapako ka sa krus? Ang sino man sa inyo. Meron kaya kaligtasan na maidudulot ang gagawin mo? Wala, kapatid. Dahil isang hain lang, isang sakripisyo lang ang hiningi. Kundi ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi dito,
Sapagkat ang sinong mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Walang kabuluhan ang gagawin ng sino man sa atin. So kung ano mang kaparaan na nais mong gawin sa kanyang buhay, dahil sa akin ay maliligtas nito. Tanging siya ang ating kaligtasan. Tuloy. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawala o mapapahamak ang kanyang sarili. That's the very warning of God. Kung ginto ka man na marumi, wala kang kapakinabangan. Hindi ka mainam, hindi ka mabuting bagay. Kung ikaw man ay naging famous ka sa mundong ito, kung wala ka namang tinanggap, nakapahingan mula sa ating Panginoon, anong kabuluhan? Ang dulo nito, ano? Kapahamakan. Kaya napakahalaga na tayo ay pasakop sa ating Panginoon Hesus. Napakahalaga na pasanin natin ang kanyang krus at pasanin natin ang kanyang pamatok. Naintindihan niyo siguro ito. Yung pamatok, walang delete iba ito, kundi ang kanyang salita. 26, malapit na. Sapagkat ang sino mang makahiya sa akin at sa aking mga salita ay kahihiya siya ng anak ng tao. Sino bang anak ng tao? Ang Panginoong Hesus. Pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian, sa kanyang pagbabalik at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal ng anghel. Tira niyo. Pagdating ng ating Panginoong Hesus, doon matutupad. Tuloy mo sa Matthew 11:29. Kaya ulitin ko, sabi ng Panginoon Hesus, magsiparito sa akin kayo lahat na napapagal at nagabibig kitang luba at kayo aking pagpapahingahin. Come unto me, only that labor and are heavy laden, and I will give you rest. John 15:5, dito tayo magtatapos at aawit tayo maganda mga musician. Pagpasensya niyo ako napahaba. Sabi dito, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y walay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung tayo nga ay walay sa Panginoon, wala tayong magagawa. Nasa kanya ang buhay. Nasa kanya ang katagumpayan. Kaya huwag tayong ihiwalay sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Palakpan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Pwede bang awitin natin ang Panginoon? Pwede pa tayong tumayo? Mga backup singers, pause na ako. Pangunahan nyo ang awiting ito. Yes, Lord. Hallelujah. That's right. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Ito yung mga salita sa harap nito. Hindi. Yung come to me. Diba, di? Yes, O Lord. Come to me. Someone who walks through life with you. Amen. You'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and she'll show you the way. Yes, Lord. Hallelujah. We give you praise. God
upon me. Those are heavenly laden. Yes, oh Lord. Come to me, all of you, tonight of carrying heavy load. Yes, oh Lord. Amen, oh God. Will give you His easy and bear my burdens now. Thank you, Jesus. Come to me, and I will give you. Lumalapit kami, Panginoon, sa pagkakataon. Yes, O Lord. Kami ay mahina. Naroon pa rin, Panginoon. Na minsan nawawalay. Sa mga biyaya ay pinagkano mo po sa amin. Muli po kami humingi ng kapatawaran. Patuloy po kaming gabayan, akayin, Panginoon. Sapagkat ang gagawa. Malapit sa'yo, sinusuko namin muli ang aming mga sarili. Dahil wala po kami sa'yo. Kung kami ay hiwalay. We give you praise. Thank you, Jesus. Thank you, O Lord. Binibigay ko sa aking kapatid, Brother Billy, sa uling pagkakataon. Salamat. Thank you, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po yung magsiyo ko, mga kapatid. Hallelujah. O dakilang Diyos, kami po ay lubos nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito. Salamat sa iyong salita, mga pagpapala, at higit sa lahat, Panginoon Diyos, sa iyong biyaya, na patuloy nagpapaanyaya sa amin, Panginoon Diyos, na sa panahon ng meron kami pinagdadaanan, suliranin sa aming mga buhay, ay bukas ang iyong palad na nagpapaanyaya sa amin, na kami po ay magsilapit sa iyo. O Panginoon Diyos, maraming salamat, Panginoon, na patuloy mo po na ginagawa ng iyong pag-ibig sa amin. At patuloy ka, Panginoon Diyos, nagpapalakas sa aming mga pananampalataya. Kaya sa araw na ito, Panginoon Diyos, hallelujah, taos puso po na amin kahit tinataas sa aming kaligitnaan. Sinasamba, pinupuri, Panginoon. At patuloy na niluluwalhati. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga lingkod na ginamit sa araw na ito. Mula sa tumayo sa amin sa tagapanguna, ang aming kapatid Barninoy, aming kapatid Baentoy, na nagtalakay patungkol sa Vessel for Honor. Nagpapasalamat kami, Panginoon Diyos, na kinakailangan pala namin na malaman ang iyong salita. Know your scripture. Alamin ang aming pagkatawag
at magkaroon kami na matibay, Panginoon Diyos, na kinatatayuan sa iyong salita. Nawa, Panginoon Diyos, hallelujah, hindi lamang sa araw nito natatapos ang aming mga napakinggan. Hayaan, Panginoon Diyos, na iyong masalita ay patuloy pa na gumawa sa puso at kaibuturan ng bawat isang sa araw nito, Panginoon Diyos. Na ito'y, Panginoon Diyos, higit pa nila na bulay-bulay. Na ano pa't, Panginoon Diyos, darating pa ang mga araw, Panginoon, ay higit namin mapag-uunawa sa aming pamumuhay, ano ang dapat namin gawin, Panginoon, upang makapagbigay sa iyo ng kaluwalhatian, honor, at pasasalamat sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa amin. O Panginoon, hallelujah, maraming salamat sa iyong abang lingkod na ginamit, naging alulod ng aming pagpapalan sa kabila, Panginoon Diyos, ng kabaguran sa kanyang pangangatawan, Panginoon, katandaan, Panginoon, na tila baga nahihirapan na para kami po ay pangaralan, Panginoon, bahagian ng iyong salita. Ngunit nandoon, nakita namin ang kanyang pagsusumikap, ang kanyang paghahanda, na higit pa, Panginoon Diyos, makapaglingkod sa iyo at sa amin. Kaya, Panginoon, hallelujah, maraming salamat po sa aming kapatid, Bar Alex, Panginoon Diyos, na tumalakay patungkol sa kapahingahan ng aming mga kaluluwa. Tunay nga po, Panginoon Diyos, nakita namin, Panginoon, meron isang araw ka pala, Panginoon, na itinalaga para sa amin na kami papasok sa iyong kapahingahan. At nawa, Panginoon Diyos, pahalagahan ito ng bawat isa. Nasabi nga po sa pangangaral ng aming kapatid, Panginoon, maraming tao ang hindi nagpahalaga sa bagay nito. Na kung sa paano, sa panahon ni Noah, Panginoon, 2,000 years, Adam, nagunaw ang sanlibutan, ang mundo. For 120 years, Panginoon, siya po ay nangaral at hindi pinakinggan ng mga tao. At dumating ang aming Panginoong Hesukristo, naging 4,000 years. At sa panahon namin ngayon, Panginoon, ay 6,000 years. Mula sa aming Panginoon, mula sa kay Adam. Kaya, Panginoon, nakikita namin sa 6 na araw na ito, sabi ni Pedro, na ang isang araw sa iyo, Panginoon, ay katumbas ng 1,000 taon para sa amin. At gumugol na kami. Ayon sa Biblia, sa time lang ng Biblia, ay gumugol na ito ng 6,000 years, ng 6 na araw. At isang araw sa ika-7 araw, kami papasok sa iyong kapahingahan. Tulad ng pagtitipo, Panginoon, ng pagpapahinga mo, ng create mo sa libutan. O Panginoon, sabi nga po sa aming napakinggan, hindi ka mapagpaliban sa iyong pangako. At nawa, Panginoon Diyos, ang bawat kaluluwa na nakapakinig ng mga salitang ito sa araw na ito, ay tumimo ito sa kanilang mga puso. Nahayaan, Panginoon, ikaw ang gumawa sa kanilang mga buhay sa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok na pinagdadaanan namin sa bawat araw. Ipagkatiwala ang aming mga buhay sa iyo, na ano pa't, Panginoon Diyos, dumulog sa iyo na higit pa na magbigay ka na sa amin ng pananampalataya at higit kami makapagtiis. Alang-alang, Panginoon Diyos, mata mo lamang ang kapahingahan na pinagkakaloob mo sa amin. O Panginoon Diyos, hallelujah. Maraming salamat po sa araw na ito. Tunay nga po, na pinagpala mo ang bawat isa sa araw nito. Uuwi kami na may kagalakan sa aming mga puso, malakas sa pananampalataya, at maraming naunawaan sa araw na ito. Salamat, Panginoon Diyos, dahil hindi ka nagtatangi ng tao. Na bagamat wala ang aming mga kapatid, wala ang aming mga pastor, ang aming mga kapatid, pumunta sila ng Bacolod, Panginoon Diyos, ay hindi kami sa tao tumitingin, kundi sa iyo at sa iyong mga pangako. Sa iyong salita na patuloy
na nagpapala sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa araw nito. Hallelujah. Nakakalungkot man ay matatapos ang aming gawain. Ngunit, hayaan, Panginoon Diyos, na maibalik namin ang pagpupurit, pasasalamat sa iyo. At sa araw nito, Panginoon Diyos, hallelujah, uuwi ang bawat isa na may kagalakan, Panginoon. Nanawa, Panginoon, ingatan ang bawat isa na kung paano kami nakaparito sa aming bahay-sambahan, ay makauwi kami ng ligtas at payapa sa aming mga tahanan. At mamaya sa aming pagsalo-salo, mamaya sa mga may kaarawan, Panginoon, kami po ay nakikigalak na ikaw ay patuloy nagbibigay sa amin ng biyaya, pagpapala, bagong taon, pag-asa, Panginoon, na mumula sa iyo, na naghihintay. Habang kami po ay naghihintay, masaya naghihintay sa iyo. Panginoon, maraming salamat po sa araw nito. Hallelujah. At ibinabalik lamang po namin ang pinakamataas na papurit, pasasalamat, pagluwalhati sa dakila at banal na pangalan mo lamang po aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Hallelujah.